Nitong Setyembre at sa mga unang linggo ng Oktubre, naging malimit na iulat ang pag-atake ng New People's Army. Sa parting Leyte, Samar, Davao, palawigan ng Quezon, Bulacan, Albay, at sa iba pang mga kilalang baluarte ng Armed Communist Movement, naganap ang paglusob ng NPA na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay nagbunga ng pagkamatay ng di lamang ng sundalo, kundi pati na rin ng mga pulis at sibilyan. Bukod pa ito sa mga nasirang pasilidad ng ilang construction firms at telecommunication companies. Sa bilang ng AFP, mahigit na po sa 200 opensiba di umano ang inusad ng NPA laban sa pamahalaan mula ng Enero hanggang Setyembre ng taong ito. Sa harap ng karahasang hinasik ng NPA, muling imiinit ang talakayan tungkol sa nabinbing usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng National Democratic Front o NDF-CPP-NPA. May mararating pa ba ang peace talks? Dapat nga bang kilalanin bilang terrorist organization ang NDF-CPP-NPA? Kamusta po kayong lahat? Ako po si Dodi Lacuna. I don't believe naman in what they, well, not just the communist ideology. I also don't believe in the manner in which they pursue it. Parang alam mo, there's got to be something better. I think they should change that ideology. It does not apply to any systems or any society at all. As we can see, Russia has changed their system, China is slowly changing their system, and Cuba is starting to change their system. So they realize na it's not working at all. Noong ika-9 na Agosto ng taong ito, dineklara ni United States Secretary of State Colin Powell bilang isang foreign terrorist organization ang CPP-NPA. At noong ika-12 ng Agosto, sinama ito sa Executive Order number 13224 list o Asset Freeze List. Kasunod dito ang opisyal na idineklara ng Malacanang na terorista ang Communist Party of the Philippines New People's Army. Naging sentro ito ng mainit na talakayan at binatikos ng mga makakaliwang pwersa. Wala niyang batayan sa ating batas na ituring bilang terorista ang NDF-CPP-NPA. Wala di manong batas na kontra-terrorismo. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, matagal na nilang dinidiin na terorista ang mga NPA. At ito'y dahil na rin sa mga ginawa nitong pag-atake na ikinamatay ng mga sibilyan. Sa taong ito na lamang, sinasabi ng AFP na 125 sibilyan ang namatay o napinsala sa mga pag-atake ng mga armadong grupong ito. Bukod pa sa mga bilang na ito, ang mga pinsalang dulot ng pangingikil at pagsusunog sa mga ari-arian ng ilang kumpanya. Sunod-sunod yung pag-atake nila. This is one way of telling everybody that they still exist and they are forced to reckon with. So, siyempre, kung nako-corner na mga ito, then ang gagawin nila, ipakita ang lakas nila upang hindi sinasabi na spend force. Kabilang sa mga naitalang pag-atake ng NPA, ang raid na naganap sa police station ng Lopez, Quezon noong ika-27 ng Setyembre. Bandang 3:00 ng hapon, nang nilusob na mahigit sa 50 rebeldeng komunista ang police station. Ang ilan sa kanila ay nagkunwari pang NBI agents upang makalapit sa istasyon. At ang nabuko ng 7 pulis na naka-duty ng mga oras na yon, nagsimula ang putukan. Pinalibutan na ng NPA ang police station at pinaulanan ito ng bala ng matataas na kalibre ng baril. Halos matibag ang sementong gusali sapagkat ang kanilang patayin ng 7 pulis na nasa loob nito. Sa naging engkwentro, napatay ang Chief of Police ng Lopez, Quezon na si Colonel Cesar Santander at namatay sa malubhang sugat si SPO2 Nestor Santiago. Ayon kay Regional Police Director Enrique Galang, tinangka ng mga NPA na dukutin ang 2 kasamahan nilang nahuli ng AFP na inaakalang nakapiit sa Lopez Police Station. Nais kong sabihin sa ating mga kababayan na failed mission yung ginawa nila dahil ang kanilang mission ay kunin yung kanilang dating kasamahan na nahuli ng mga pulis ng Lopez, Quezon.
na si Rodante Aureliana Evangelista na suspected to be a Sparrow Unit leader. At ang intensyon nila kanina sa investigasyon namin ay patahimigin. In other words, patayin upang sa ganon ay hindi makapagbigay ng impormasyon at hindi makapag-cooperate sa kapulisan. Yun ang main mission nila doon sa atake. So yung kanilang objective failed miserably dahil yung mga pulis natin dito sa Lopez Police Station ay nakikipaglaban ng todo-todo. Nang mabigo sa kanilang orihinal na layunin, ninakaw na lamang nila ang maaari nilang nakawin. Bukod sa mga baril ng pulis, kinuha pa ng isang NPA ang cellphone ng napatay nilang si Police Chief Santander. Nang tawagan ng isang kaibigan ni Santander ang nawawalang cellphone, isang NPA Amazon ang sumagot at walang kaabag-abag na sinabi kung bakit nila pinatay si Santander. Eh kasi natapang happy niyo lumaban. Eh binaril namin. Sa burol ni Santander sa Atimonan, Quezon kung saan siya nakatira, waring buong bayan ay nagluksa. Kilala ng mga taong bayan ng Atimonan at Lopez si Santander bilang isang mabuting alagad ng batas, isang kaibigan ng mga komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Pinarangalan si Santander, ginawaran ng medalya ng kadakilaan. Pero hindi nito mapapawi ang pagdadalamhati ng naiwan niyang pamilya at mga kaibigan. For acts of heroism during encounter with more or less 50 local communist terrorists on 345 September 2002 at Lopez Municipal Police Station, Quezon Police Provincial Office. Being the Chief of Police of said police station, Police Superintendent Santander led his men to defend his area of concern and unselfishly carried out his task, thereby demonstrated to the Filipino people that the police is ready to serve and die for his fellow men and the country. By this heroic deed, Police Superintendent Cesar Santander earned distinct honor not only for himself but also for the entire Philippine National Police. Ano yung ginawa niya? Talagang police na ginagawa nila. Ang pag-atake ng NPA sa Quezon ay karugtong lamang ng kanilang pambansang armadong opensiba. Ika-25 ng Setyembre, naiulat ang pang-hostage ng 30 rebelding komunista sa mayor ng Maco Compostela Valley na si Mayor Miller Alaba. Ginamit ng NPA ang mayor upang malinlang ang mga pulis na naka-duty sa Maco Police Station para papasukin sila. Nang makapasok sa police station, sinagawa na nila ang pagnanakaw ng armas ng mga pulis gamit si Maco Mayor Alaba bilang parangga. 21 long firearm ang tinangay ng mga armadong komunista. At matapos maisagawa ang pagnanakaw, pinakawalan ng buhay si Mayor Alaba. Bagamat ilang araw matapos ang naturang insidente ay sinampahan ng kasong robbery in man si Mayor Alaba. Mapalad pa ito kumpara sa ibang elected government officials na nadamay o naging target ng isinasagawang opensiba ng NPA. Ika-28 ng Mayo ngayong taon, tinambangan at napatay ng NPA ang mayor ng Goa, Camarines Sur na si Leoncio G. Gan. At matatandaan rin ang pagpaslang ng NPA noong isang taon sa mga mambabatas na sila Marcial Punsalan at Rodolfo Aguinaldo na siyang nagsilbing dahilan upang ihinto ang peace talk sa pagitan ng NDF, CPP, NPA. Sa pagsasagawa ng NPA ng kanilang opensiba laban sa pamahalaan, ang sinasabi nilang target ay pawang militar, tulad ng naganap sa Mabuhay, Mahaplag, Leyte. Ika-20 ng Setyembre, kung saan 4 na Scout Rangers ang inambush at napatay. Bagamat sinasabi ng NPA na pawang militar lamang ang kanilang kinakalaban, hindi nila inaamin na maging ang isa sa kanilang mga tunay na pakay at ang epekto nito, ang pangingikil ng tinatawag nilang revolutionary tax at ang pagharang sa pag-usad ng kaunlaran. Noong ika-26 ng Setyembre sa Angat, Bulacan, binomba ang backhoe at main motor ng mega crushing plant. Sinira ang mga crane at backhoe ng Milestone Aggregates at Manrock Aggregates. Bagamat ipinagtanggol ng NPA ang pag-atake sa pagkasabing environmental hazard
ang operasyon ng mga quarries. Hindi nila makuhang aminin na tumanggi ang quarry operators na magbayad sa kanila ng revolutionary tax at ito ang ganti nila. Bukod sa quarry operations at construction firms, damay din sa pamiminsala ng NPA ang mga telecommunications companies. Sa barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur, sinunog ng NPA ang transmitter ng Globe noong ika-20 ng Setyembre. At nitong ika-8 ng Oktubre, naiulat ang pag-atake ng mga rebeldeng komunista sa isang relay station ng Bayantel. Sinira nila ang mga pasilidad at kagamitang tinatayang nagkakahalaga ng 80 milyong piso dahil sa pagtanggi ng Bayantel management na magbayad ng revolutionary tax. Kasi sa tingin ko hindi yun yung paraan para kung gusto mong makipaglaban sa karapatan mo, marami pang paraan. I just don't believe siguro nung na to create change, you just have to parang destroy everything and, build it up from ashes. Siguro, mas maganda kung alamin the present system tapos you just have to change it from that. Para hindi ganun ka-tedious na you have to build it from, start or scratch. Sa harap ng mga karahasang hinahasik ng CPP-NPA, maiging maitanong kung tunay nga bang sinusuportahan ito ng taong bayang pinipinsala nila. Ang sabi nilang pinaglalaban nila, yung kanilang karapatan, may pasimulain sila sa buhay. Ganun ang kanilang sinasabi. Meron mga bagay na hindi natin malaman ang dahilan dahil nakakapinsala sa atin, lalo na sa mga sibilyan. Kung tutuusin, kung against sa government lang natin sila, dapat sa gobyerno lang ang kanilang pagkukulang. Huwag na nilang idamay ang mga sibilyan. Kawawa naman Wala silang rason Baga wala silang rason na dapat nilang bombahin, bigyang kaguluhan yung ating bansa. Alam mo, magulo na dahil kasi yung NPA, sa ginagawa nila, lalo nila tayong pinahihirapan. Kasi dapat pagkakaisa at saka wala tayong dapat ipagdamdam sa gobyerno. Dahil ang gobyerno naman natin, ginagawa naman ang lahat Ang kailangan lang natin sipag, yung paghihiganti ng NPA, para sa kasamaan na yan hindi na pang bayan. Mahirap pong matukoy ang tunay na bilang ng mga NPA. Ayon sa mga makakaliwang pwersa, nasa 12,000 ang bilang nila at lumalaki ito ng 10% kada taon. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, nasa 10,000 ang bilang ng NPA forces at bumaba ito ng 1,000 mula noong 2001 kung kailan tinatayang nasa 11,000 ang bilang nila. Ayon sa AFP, sa unang 6 na buwan ng taong 2002, 125 NPA ang napatay. 210 ang nahuli at 300 ang sumuko sa pamahalaan. Ang panayam namin sa ilang mga NPA surrenderies at sa iba pa mga tinimulag sa kilusang komunista. Okay yung spirit ng mga tao, but honestly, I think it will forever be an ideal na mahirap kasing ma-attain yung gusto nilang mangyari. Siguro kailangan lang ng NPA ng siguro funds maybe or siguro silang mga hostage para makakuha rin sila ng karagdagang funds gaya na Abside. If there are other means of asserting myself, the things that I believe in, yung mga pinanghahawakan kong, yung mga rights ko, I can fight for it in a different way. Kung meron mang nahihikaya na sumali sa communist movement, meron ding mga timitiwalag sa NPA at bumabalik sa hanay ng pamahalaan. Sa Camp Dakar, Lucena City, lalawigan ng Quezon, nakapanayam po natin ang 3 dating miyembro ng CPP-NPA na nagdesisyong timiwalag sa kanilang samahan.